Para sa akin, merong dalawang paraan kung paano natin makamit yung ating mga pangarap. Una, gamit ang kabutihan. At pangalawa, gamit ang kasamaan. E-explain ko. Sa kabutihan, dito gumagana yung nagpupursige ka, disiplinado ka, hardworking, talagang you believe in yourself, you trust God, at nakabase ito sa kung anong ipapakita mo. Kumbaga, kung sasali ka sa isang sports, let's say boxing, kung sa mabuti mo mahahangad yung pinapangarap mong kampyonato, mag-ensayo ka araw-araw, you'll put in so many hours working for it, disiplinado ka sa tulog, sa kain, hindi ka nagbibisyo, nakafocus ka lang sa pagte-training, sa pag-improve ng sarili mo. At hindi mo rin iniisipan ng masama yung kalaban mo. Kumbaga, wala kang pakialam sa kanya. Ang priority mo lang ay sarili mo. Kung paano mo mapagbubuti yung mga kailangan mong gawin. Talagang todo practice ka. Imbes na 3 hours ka lang everyday, 9 hours everyday kang nagpa-practice. Yun, yung pag-abot ng pangarap gamit ang kabutihan. Tapos, ganito naman yung kasamaan. Nakafocus ka sa kalaban mo. Inaalam mo kung ano yung mga practice niya, gumagawa ka ng ikahihirap ng buhay niya. Yung tipo bang nagpaplano ka ng masama para masaktan siya, madisgrasya, mawalan ng motivasyon para mag-ensayo, o di kaya gagamit ka ng bawal na gloves, yung mga ganung bagay. Yun ang kasamaan. At para ma-explain natin ng mas malalim kung ano talaga ang nangyayari dito. Kasi hindi lang naman to about pagkamit ng pangarap eh. Maraming epekto ito sa buhay natin at sa paligid natin. Una, oo, pareho mong makukuha yung pangarap mo dito. Pero iba yung impact nito sa buhay mo, sa pagkakakilala sa iyo ng tao, at sa long-term effect neto. Ano ba yung tinutukoy ko? Sa kabutihan kasi, makikilala ka na tapat, 'di ba? Hindi ka nanloloko, masipag ka, ginagawa mo yung best mo, nakafocus ka sa pag-improve, at yun ang nakikita ng Panginoon sa iyo. Kaya, pati yung damdamin mo malinis, yung mga tao sa paligid mo ay totoong idol ka, totoong hinahangaan ka, pinagkakatiwalaan ka, mahimbing ang tulog mo, magaang ang blessing sa buhay mo, yung mga pamilya mo maayos, hindi nagkakasakit, lahat ng bagay parang masaya, makulay. Yun ang after effect kapag maayos mo tinatrabaho ang pangarap mo. Sobrang magiging makulay ng buhay mo. Lahat maayos, lahat magaang. Ang sarap sa feeling. Totoong masaya ka, totoong kampiyon ka, at hanggang sa huling hininga mo, magaang ang lahat ng buhay. Kasi nga, sa kabutihan mo na rating yung pangarap mo. Kaya sobrang halaga nun. Pero kapag kasamaan ang ginamit mo para makuha yung kampyonato na pinapangarap mo, malalaman at malalaman ng mga tao yan. Mai-interview ka, mai-imbestigahan, at pag lumabas ang totoong nangyari sa mga pinaggagawa mo, malaki ang chance na wala nang magtiwala sa'yo. Maban ka doon sa sports na boxing. Hindi mo na magagawa yung pangarap mo. Baliwala na lahat ng pinagpaguran mo. Pati yung mga nakapaligid sa'yo, walang tiwala kasi alam nila na kaya mong manloko.
Yung tulog mo, hindi na maayos kasi nga, wala na yung pangarap mo eh. Lahat ng tao, hindi na naniniwala sa'yo. Wala ka nang makausap ng matino. Pagka lumabas ka, tingin mo, ginajudge ka na ng iba. Ang bigat-bigat ng blessing. Baka nadadamay yung mga pamilya mo, sa kanila napupunta yung karma. At nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Yun ang isa sa dahilan kung bakit lahat ng ginagawa ko ay puro kabutihan lang. Kasi naiintindihan ko yung karma. Di lang naman sa akin yun eh. Ano bang pakialam ko dun? Alam ko yung pinagagawa ko. Naka-expect sa akin yun kung may gagawin man akong mali. Pero yung para madamay ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay, eh hindi ko kayang isakripisyo yun. Tsaka kaya naman kasing makuha sa mabuting paraan eh. Kaya bakit pa kailangan ng kasamaan? Eh di doon tayo sa mabuti. Unti-unti gagaling tayo sa kabutihan. Mararating din naman natin yung pangarap natin. Magiging masaya yung selebrasyon kapag nakuha na natin yung pinapangarap natin. At napakasarap ng buhay talaga kapag pinapairal mo yung kabutihan. Yung mapagbigay ka, mapagmahal ka, tapat ka, lahat ng tao, pinagkakatiwalaan ka, yung mga tao, tiwala sa'yo na mag-share ng mga kwento nila kasi hindi ka judgmental, maintindihin ka, at in the long run, mas maraming magtitiwala sa'yo, mas marami ang gustong makipagtrabaho sa'yo, mas marami ang opportunity na matatanggap mo. Ang laro kasi ng buhay, long term eh. Huwag mo isipin na, ngayon, nabigyan ako ng opportunity to earn money na milyon-milyon, pero kailangan kong gumawa ng kasamaan. Pag tinanggap mo yun, magkakaroon ka ng milyon-milyon, pero mawawala lang din yun sa mahirap na paraan. Baka ipambayad mo rin sa ospital kasi magkakasakit, madisgrasya, o kung anong kasamaan. Kasi nga, galing sa masama eh. Kahit naman sa Biblia, di ba, pinaparusahan ang mga masasama. Itong last Sunday, meron akong narinig doon sa online service ng JIA, Jesus is Alive. Tapos, meron doon na hari na ichinismis niya yung kapatid niya na bakit yung kapatid ko ang kinakausap ng Panginoon, bakit hindi ako? Hindi naman yata totoo yun. Basta parang ganun. Basta chinichismis niya yung mismong kapatid niya, hari to hari. Tapos binigyan siya ng sakit na parang ketong. Dahil sa pagchichismis niya doon sa kapatid niya. At nung narinig ko yun, mas naiintindihan ko na totoo yung karma eh. Hindi man sa atin ibigay, baka sa iba. Alam niyo yun, yung mga simpleng natisod ka, simpleng na sprain, simpleng nadapa, nakagat ka ng aso, nakagat ka ng langgam. Parang it's the universe telling you na may ginawa kang mali at dapat itama mo. Ito ay para sa mga conscious people na aware sa mga ginagawa nila, aware sa karma, aware sa positivity, aware sa energy. At gusto ko na maintindihan nyo na kapag mabuti ang intention nyo, sobrang mabuti din ang mangyayari sa buhay nyo. Kaya, ito talaga yung mission ko eh. Ang magbigay ng information, maging example ng kung gaano kasaya ang positibong buhay. Yung lahat ng hiling mo ay mabuti para sa lahat. Lahat ng hiling mo ay ikabubuti ng buong kalawakan. Kasi nga, what you give is what you receive. Kung magbibigay ka ng galit sa kapwa mo, galit din ang matatanggap mo galing sa kanila. Or, hindi ka na nila papansinin. Iiwan ka nila, iiwasan ka nila, kasi ayaw nila ng negative energy. Kasi sino ba namang may gusto nun, di ba?
Pero kung positivity ang pinapairal mo, mapagbigay ka, nakikinig ka, yung mga payo mo ay para talaga ikabuti, yung suporta mo sa kanila sobra-sobra at totoo, yun din yung mga tao na ma-attract mo. Kasi nga, yun yung binibigay mo. Kumbaga, kung sinuportahan mo yung isang tao, malaki yung tsansa na kapag ikaw naman yung nagkwento, susuportahan ka din nila. Tsaka eto pa, kapag ikaw ay mabait, hindi ibig sabihin nun na kukonsintihin mo na yung kasamaan ng iba. Hindi. Kung kinukonsinti mo ang kasamaan ng iba, baka mangyari puro kasamaan ang ibigay din sa'yo. Kasi baka akala ng universe, gusto mo pala yung kinukonsinte, yung mga masasama. Sige, bibigyan kita ng bibigyan. Pero kung ikaw yung tao na mabuti, tapos naka-encounter ka ng masama, tapos it's either tinuruan mo siya kung paano maging mabuti, o nilayan mo siya, malaki yung chance na hindi ka na niya bibigyan ng mga ganong klaseng tao. O makikita niya na tapat ka talaga sa personality mo at tinutulungan mo ang lahat hanggang sa mga kaya mo. Kasi yung totoo naman, yung mga negative people, pwede naman talagang turuan. Pero kung wala pa sila doon sa pagkatao na handa silang makinig, malaki yung chance na mainis lang sila sa'yo, magalit sila sa'yo, hindi nila maintindihan yung sinasabi mo, matake nila yon as something na dinedegrade mo yung sarili nila kasi puro maligo na lang yung nakikita mo. Kaya mahirap din talaga na makipag-communicate sa negative people. Kaya kailangan nakahanda ka sa kahit na anong konfrontasyon. Pero syempre, panaigin nyo yung pagmamahal. Kung siya nagalit dahil sa sinabi niyong pagtatama sa kanya, ipaintindi nyo sa kanya na etong sinasabi ko ay galing sa pagmamahal at gusto ko lang na maging mabuti kang tao para ma-bless ka na ng mundo. Kasi ayokong makikita na ganyan yung buhay mo. Kasi let's face it, yung mga negative people, sila yung merong miserableng buhay talaga Kasi nga, negative yung thoughts nila, negative yung intention nila, kaya negative din yung bumabalik sa buhay nila. Oo, merong mga nakaka-asenso, pero bakit kasi puro pera na lang ang usapan di ba? Oo, mahalaga ang pera. Pero kasi, yung peace of mind, sobrang halaga din. Hindi rin naman lahat gusto ng marangyang buhay. Yung iba gusto lang ng simple, masaya, totoo, pagmamahal, di ba? Kanya-kanya yan. Pero, ang gusto kong ipunto dito ay yung totoong kaginhawaan ng buhay. At yun ay nasa puso natin at isipan. Kung puro pagmamahal ang nasa puso mo at magandang intensyon ang nasa utak mo, grabe-grabing blessing ang madarama mo. Hindi man sa pinansyal, kasama na yun. Lahat naman yan makukuha mo kung mabuti kang tao Pinansyal, emosyonal, spiritual, physical, lahat ng biyaya ng mundo ay makukuha mo. Lalo na kung positibo kang tao. Long term to guys, long term. Kailangan natin na mapatunayan sa universe na totoo tayo at yun talaga ang personalidad natin. Hindi tayo magiging mabait dahil alam natin na may babalik. Hindi. Kahit wala tayong matanggap, ang importante ay tayo yung nakakapagbigay ng kabutihan sa mundo at sa kapwa natin. Yun ang priority. Kahit wala kang matanggap dyan, gawin mo kung ano yung nararapat. At hayaan mo ang Panginoon na makakita nun at mag-bless sa'yo. Kaya yan ang kahalagahan ng pagiging positibo sa lahat ng bagay. Diyos ang nakakakita sa lahat ng ginagawa mo at ang totoong intensyon mo sa buhay mo. Kaya guys, sana
mag-function tayo sa pagiging positibo. Sa pagiging positibo. Love, good intention, at greatness. At eto ang episode 4 ng Spacewide More Life to All. Eto yung mindset na gusto ko na maintindihan nyo at sana isabuhay nyo. At sana ikalat nyo rin by being an example of how great life will be kapag naging positibo ka sa buhay mo. Etong series ko na ito ay nagsisimula pa lang. Kaya gusto ko rin na maintindihan nyo na it takes time. Sobrang ganda nga na itong timing na to eh. It takes time. Episode 4 pa lang tayo ah. Just imagine, pag nag-episode 1000 na tayo, ano na yung nangyayari sa atin. Kasi nga, ituturo ko din dito yung ang kahalagahan ng compound effect. Na kapag tinanim nyo sa sarili nyo yung pagiging positibo, eto yung mangyayari sa mga susunod na araw. At pagdating ng ilang taon, ay makikita nyo yung bunga niya. Diba, lahat naman it takes time eh. Nagtanim ka ng buto, kailangan mo muna diligan, kailangan mo ayusin yung lupa, kailangan mo ayusin yung environment niya. Tapos doon, araw-araw yun, diba? Hanggang sa tumubo na siya ng tumubo. Kung tumubo siya na napakaganda, ibig sabihin, positibo yung binigay doon sa buto na yon. Pero kapag hindi siya lumaki, ibig sabihin, negatibo yung nangyari sa buhay niya. At ganun din tayo. Kung positibo ang binibigay natin sa buhay natin, lalaki at magiging maganda tayo at ang buhay natin. Kaya guys, sana maintindihan nyo. At kung hindi, basta buhay ako, susubukan ko na maging example at i-explain sa inyo kung gaano kasarap ang pagiging positibo. Kaya yun na muna guys, ito ang episode 4 ng Spacewide More Life to All. Tuparin natin ang mga pangarap natin sa pagiging positibo. Ingat kayo lahat guys and God bless.